Magandang hapon ulit sa inyo. Ito na ang isa pang bahagi ng ating talakayan kung saan dito sa bahaging ito ay dalawang paksa na ang ating tatalakayin. Madali lamang ito. So unahin na natin ang pagtalakay sa pangalan. Again, uulitin ko lang ulit, gaya ng sinabi ko nung nakaraan, ang pangalan na noun ay isinusulat ng may dalawang NG. Kapag inalis natin yung isang NG, pangalan, ibig sabihin nun, name. Okay? So, yung pangalan na parts of speech ay dalawa ang NG sa pagsulat ng spelling nito. Pag sinabi nating pangalan, ang pangalan ay tawag sa mga salitang tumutukoy sa tao, hayop, lugar, o bagay. Ano ba yung mga halimbawa ng pangalan? Tingnan natin. So, sa ngalan ng tao, meron tayong tatay, Andres Bonifacio, Confucius, guro, Pedro, doktor, at iba pang mga pangalang tumutukoy sa pangalan ng tao. Sumunod ay ngalan naman ng hayop, mga halimbawa sa ngalan ng hayop, aso, manok, agila, pangalan ng aso mo, si Bantay, pangalan ng pusa mo, si Pochi. So yan ay mga halimbawa lamang ng pangalan na tumutukoy sa hayop. Ibon, no? Anong pangalan ng ibon mo? Si Tweety Bird. No? Halimbawa yan ng pangalan. Sumunod ay ngalan ng bagay. Ano-ano ba yung mga bagay na may pangalan? Lapis, papel, libro, cellphone, ano pa? Oppo, Apple, HBW, Mongol, na lapis, aqua flask, libro, no? Anong pangalan ng libro? Filipino 8. Yan, mga halimbawa yan ng pangalan na tumutukoy sa bagay. Ngalan naman ng pook o lugar, bansa, lungsod, Thailand, Makati. No, ano pa? Paaralan, simbahan, GNVHS. Yan, mga halimbawa yan ng pangalan ng lugar. At marami pang iba. Parke, Luneta Park, kung ano mang tawag sa mga lugar na yan. Ayan lamang ay ilan sa mga halimbawa ng pangalan. Pag sinabi nating pangalan, tumutukoy ito sa pangalan ng tao, hayop, bagay, lugar, o pangyayari. No? Sa mga pangyayari, kabilang dyan yung birthday, kasal, binyag, yan ay mga pangalan ng pangyayari. Ang pangalan ay may dalawang uri. Una ay pangalang pantangi at pangalang pambalana. Pag sinabi nating pangalang pantangi, ano ba ito? Ang pangalang pantangi ay mga pangalang tumutukoy sa mga tiyak o tanging pangalan ng tao, bagay, hayop, gawain at pangyayari. Tandaan na ang pangalang pantangi ay nagsisimula palagi sa malaking titik. Ano ba yung halimbawa ng pangalang pantangi? Dalawa lang ang tatandaan ninyo. Sa pantangi, ito ay tiyak at nagsisimula sa malaking titik. Halimbawa, Pedro. Pag sinulat natin ang pangalang Pedro, ito ay nakasulat sa nagsisimula sa malaking titik. At ang pangalang Pedro ay pangalan ng isang bata o pangalan ng isang mag-aaral. Halimbawa, sa guro naman, magbigay ng pangalang pantangi ng isang guro. Halimbawa, Binibining de Rojas. Okay? So, binigay nyo yung pangalan ko. Tiyak yung pangalan ko. Pag sinabi mong Binibining de Rojas, alam nyo na ako ang tinutukoy ninyo. Okay? Ano pa? Halimbawa, sa nurse. Ang pangalan ng nurse mo ay Nurse Melody. So, pag sinabi nating Nurse Melody, alam mo, tiyak ka kung sino yung taong tinutukoy mo. Hindi ka malilito. Okay? Sa ngalan naman ng hayop, halimbawa may alaga kang aso, ang pangalan ng aso mo ay Bantay. Pag tinawag mo yung aso mong Bantay, tiyak yon dahil iyon ang kanyang pangalan. Sa gamit naman, HBW ballpen, hindi lang siya ballpen. Bagkus, sinabi mo kung anong brand niya, HBW. Sa lapis, sinabi mo Mongol pencil. Hindi lang siya pencil na kung ano man ang tatak dahil sinabi mo na ito ay Mongol. Binigay mo ang tiyak niyang pangalan. Okay? Sa bagay, meron na tayo sa hayop, sa tao, sa lugar. Pag sinabi mong lungsod,
hindi mo alam kung anong lungsod, maraming lungsod. Pero pag sinabi mong lungsod ng Makati, matitiyak mo na ang tinutukoy ay ang lugar na Makati. Bayan, pag sinabing bayan, pag sinabi mong bayan, maraming bayan. Pero pag sinabi mong bayan ng Giginto, yung salitang Giginto ay tiyak at dapat ito ay nasusulat na nagsisimula sa malaking titik. Sana ay nauunawaan ninyo. Para mas maunawaang mabuti, dumako tayo doon sa pangalawang uri. Ito ay ang pangalang pambalana. Pag sinabi nating pambalana, ito ay pangkaraniwan. Ibig sabihin, kapag ginamit mo yung pangalan na yon, hindi mo natitiyak kung sino ang tinutukoy mo. Yan, di tiyak. At nagsisimula lang ito sa maliit na titik. Yan lamang ang tatandaan. Pag pambalana, hindi tiyak, maliit na titik. Halimbawa, sa tao, tinawag mo, teacher. Teacher lang ang sinabi mo, hindi tiyak, maraming teacher. Halimbawa na pumasok ka ng faculty, nandyan po ba si teacher? Pag sinabi mong teacher, hindi tiyak ang pangalang binigay mo dahil hindi mo binigay kung ano talaga ang pangalan ng teacher na hinahanap mo. So, ibig sabihin, marami kang pwedeng tawagin. Pwedeng tawagin mo lahat ng nasa faculty. Ano pa? Sa ospital. Nandyan po ba si Doc? Pag sinabi mong Doc, o ang aking doktor, walang pangalan, ibig sabihin hindi tiyak, sabi mo lang doktor. Okay? So, dapat sabihin mo yung pangalang pantangi niya. Pag doktor lang ang sinabi mo, ito ay pambala na. Ano pa? Nurse. Pag sinabi mong nurse, nurse lang, pambala na yon. Dahil pangkaraniwan siya. Hindi mo tiyak na tinukoy kung sinong nurse ang hinahanap mo. So, lahat yan ay nakasulat sa maliit na titik. Sa ngalan naman ng bagay, pag sinabi mong sa mama mo na, mama, bili mo ako ng lapis. Pag sinabi mo sa kanyang lapis, kahit anong brand ng lapis, pwedeng bilhin ng nanay mo, pwedeng HBW na pencil, pwedeng Mongol na pencil, o yung mga lapis na walang brand. May mga naka-drawing lang na kung anong cartoons. Dahil ang sabi mo, lapis lang. Dahil ang lapis ay pangalang pambala na. Hindi siya tiyak. Unless, sasabihin mo, Mongol na lapis. Ayun, tiyak na yon. Ano pa? Sa hayop, pag sinabi mong aso, ang aso ay pangalang pambala na. Kaya lang siya magiging pantangi kapag binanggit mo na ang pangalan ng aso. Sana naiintindihan na, no? Sa lugar, gaya ng sabi ko kanina, pag sinabi mong lungsod, maraming lungsod. Kaya pambala na ang salitang lungsod. Pag sinabi mo namang bayan, maraming bayan, kaya ito ay salitang pambala na. Pambala na ang isang pangalan kung ito ay tumutukoy sa pangkaraniwang pangalan lamang at hindi tiyak kung sino o ano ang iyong tinutukoy. Nagsisimula sa maliit na titik o letra. Upang mas maunawaan, narito ang ilang mga halimbawa. Makikita natin rito, ito ang mga pangalang pambala na. Kung papansin niyo, lahat sila nakasulat gamit ang maliliit na titik sa simula. Ito naman ang mga pangalang pantangi, nakasulat ito ng malalaking titik. Sana naiintindihan ninyo, no? Kasi ito ay pang-elementary. So, pangalang pambala na, narito ang kanyang katumbas sa pangalang pantangi. Pag sinabing kapatid, hindi mo alam kung sinong kapatid dahil marami kang kapatid. Pero pag sinabi mong Kuya Mark, tiyak ang pangalan na iyong binabanggit. Pag sinabi mong bansa, hindi mo alam kung anong bansa dahil maraming bansa. Pero kapag sinabi mong Singapore, tiyak ang tinutukoy mo kung anong bansa. O kaya Pilipinas, Taiwan, Korea, at kung ano pa man. Lungsod, pag sinabi mong lungsod, maraming lungsod. Pero pag sinabi mong Makati, tiyak ang pangalan. Pag sinabi mong sasakyan, pambala na yan kasi marami tayong uri ng sasakyan. Pero pag sinabi mong Nissan GT-R Nismo, tiyak ang pangalan. Alam mo agad kung anong uri ng sasakyan ang tinutukoy. Sapatos, pag sinabi mong sapatos lang, hindi yan tiyak, no? Pangkaraniwan yan, pambala na yan. Pero pag sinabi mong Adidas, sinabi mo na kung ano yung brand ng sapatos. Kaya pangalang pantangi siya.
Huli ay relo. Pag sinabi mong relo, maraming tatak ng relo. Kaya ang salitang relo ay pambala na. Pero kapag sinabi mo yung brand na Paneria o kaya Seiko, no? Malalaman mo kaagad kung ano ang pangalan ng relong tinutukoy mo dahil binigay mo ang pangalang pantangi. So, sana naiintindihan, no? Pangalang pambala na, di tiyak ang pangalan, di mo alam kung ano yung tinutukoy. Pag pantangi, tiyak ang mga pangalan. Sa pambala na, nagsisimula sa maliit na titik. Sa pantangi, nagsisimula sa malaking titik. Sumunod, mayroon din tayong tinatawag na kayarian ng pangalan. 4 ito. Nung nakaraan, nahapyawan na natin ito sa mga lesson natin. Una ay ang payak, kalawa ay ang may lapi, sumunod ay ang inuulit, ika-4 ay ang tambalan. Dito tayo sa payak na pangalan. Pag sinabi nating payak, ito ay ang pangalang binubuo ng salitang ugat lamang. Ibig sabihin, wala tayong dinagdag at wala tayong binawas. Halimbawa, ang salitang araw. Ang salitang araw ay payak lang. Okay? Ano pa? Ang salitang buwan. Salitang linggo. Ano pa? Aso. Mga payak yan. No? Wala tayong dinagdag, wala tayong binawas. Salitang ugat lamang. I hope na natatandaan ninyo kung ano ang salitang ugat. Sumunod ay ang may lapi, pangalang binubuo ng salitang ugat at mga panlapi. Noong nakaraan na talakay natin ang mga panlapi, meron pa nga tayong ginagamit na unlapi na sa unahan, gitlapi na sa gitna, hulapi na sa hulihan, at kabilaan. Yung kaninang halimbawa natin ng salitang araw, lagyan natin siya ng panlapi, gawin natin siyang may lapi. Arawan, ba? Ano pa? Yung buwan, buwanan. Yung linggo, lingguhan. So, yun ay mga halimbawa ng may laping salita. Doon sa arawan, ang salitang ugat ay araw. Ano ang panlapi? Yung salitang an sa dulo. Sa buwanan, ganun din. Ang salitang ugat ay buwan, ang panlapi ay yung an sa dulo. Okay? So, sana nagkakaunawaan pa rin. Next is inuulit. Pangalang binubuo ng mga salitang may pag-uulit sa salitang ugat o pantig sa salitang ugat. Okay? So, ibig sabihin, halimbawa, araw-araw. Yung salitang araw na salitang ugat, inulit lang natin. No? Ano pa? Buwan-buwan. Inulit lang natin yung salitang buwan. Linggo-linggo. Inulit lang natin yung salitang linggo. Ano pa? Halimbawa, yung kanina, yung aso, doon sa salitang payak. Halimbawa natin yung aso, di ba? Paano naman kung gagamitin natin sa inuulit? Aso, asuhan, pwede yun. Ba? Pwede rin naman na yung unahang bahagi lamang ang inuulit mo. O yung unang pantig lang ng salitang ugat ang inuulit. Pwedeng hindi yung buong salitang ugat. Okay? Next, we have tambalan. Pag sinabi nating tambalan, ito yung mga pangalang binubuo ng dalawang salita na pinagsama at nakabuo ng bagong kahulugan. Halimbawa, bahag at hari. Bahaghari. Ang tinatawag natin bahag ay yung damit noong sinaunang tao. Ang hari ay ang namumuno sa isang lipunan. Pag pinagsama natin ang dalawang salita na yon, bahag at hari, makakabuo tayo ng bahaghari. Ito yung tinatawag nating rainbow. Bahay at kubo. Bahay-kubo pag pinagsama. Ano pa? Kapit tsaka bahay. Sinabi natin kapit tsaka bahay, pag pinagsama natin yon, kapit bahay. Ibig sabihin, kalapit ng bahay mo. Ano pa? Hawak at kamay. Ibig sabihin, pag pinagsama natin, hawak kamay, magka-holding hands. Okay, tambalang salita o tambalang pangalan ay binubuo ng dalawang pinagsamang salita na nakabuo ng bagong kahulugan. Bukas-bukas natin magbigay pa ng mga halimbawa pagpasok natin sa paaralan. At dyan na nagtatapos ang tungkol sa pangalan. Sumunod ay ang pang-uri. Sa English, pag sinabi nating pang-uri, ito ay ang adjectives. Okay? Adjectives. Ibig sabihin, ito ay ang salitang nagbibigay turing sa pangalan o panghalip. Pangalan yung noun, panghalip pronoun. Huwag tayong malilito ha, nung nakaraan tinalakay natin pang-abay. Pag sinabi natin pang-abay, adverb. Kanina, pangalan, noun. Ngayon, pang-uri, adjective.
adjective naman. Ito yung mga salitang naglalarawan o nagsasaad ng katangian ng tao, hayop, bagay o lugar at pangyayari. Sa madaling sabi, nagsasaad ng katangian ng pangalan. Halimbawa, si Pedro ay matalino. Ang salitang matalino ay pang-uri. Bakit? Inilalarawan niya si Pedro. Ano pa? Ang parke ay malinis. Ang pang-uri sa pangungusap ay ang salitang malinis dahil inilalarawan ang lugar na parke. Ano pa? Ang lapis ay matulis. So, ang salitang matulis ay ang pang-uri dahil inilalarawan nito ang bagay na lapis. Matulis ang lapis. Ano pa? Ang aso ay matamlay. Ang pang-uri sa pangungusap ay ang salitang matamlay dahil inilalarawan nito ang aso. Masaya ang bagong kasal. So, ang salitang masaya ay inilalarawan ang bagong kasal. So, yung masaya, iyon ang pang-uri. Maingay ang bagong taon ngayon. So, ibig sabihin, ang pang-uri sa pangungusap ay ang salitang maingay, kung saan inilalarawan niya ang pangyayaring bagong taon. Sana nauunawaan. Sa pang-uri ay mayroon tayong kaantasan, ang lantay, pahambing, at pasukdol. Sa lantay, ginagamit sa paglalarawan ng katangian ng iisang tao, hayop, bagay, lugar, o pangyayari. Ginagamit din ito sa paglalarawan ng panghalip. So, pag sinabi nating lantay, nilalarawan lang natin ang iisang tao lang, isang hayop lang, isang bagay. Kagaya ng mga halimbawa natin kanina, na ang lapis ay matulis, ang aso ay malungkot, ang parke ay malinis. So, yung mga pang-uri doon sa pangungusap na yon ay tinatawag na lantay dahil nilalarawan lang natin ang isang tao, ang isang bagay, ang isang hayop. Samantalang, pag sinabi naman natin pahambing, ginagamit sa paghahambing ng katangian ng dalawang tao, hayop, lugar o pangyayari. Sa paghahambing, maaaring magkatulad o di magkatulad, gaya nung napag-aralan natin noong nakaraan. Natalakay na natin ang tungkol sa magkatulad at di magkatulad na paghahambing. Ano-ano naman ito? Halimbawa, si Pedro ay mas matalino kaysa kay Juan. So, ang pang-uri doon na pahambing ay ang salitang mas matalino. Okay? Ano pa? Yan ay nagpapakita ng hindi pagkakatulad. Halimbawa, parehong matangkad si Ana at si Jeya. Doon sa pahayag na yon, ang pang-uring ginamit natin ay parehong matangkad. Ito ay pahambing dahil pinapakita ang pagkakatulad ng dalawang tao o di kaya magsing tigas ng ulo si Pedro at si Juan. So yung magsing tigas ng ulo, iyon ang ating pang-uring pahambing na magkatulad dahil sinasabi ron na parehas silang matigas ang ulo. So, ginagamit natin ang kaantasan ng pang-uring pahambing kapag tayo ay naghahambing ng dalawang tao, dalawang hayop, dalawang bagay, dalawang lugar o dalawang pangyayari. Halimbawa, ang GNVHS main at GNVHS annex ay magsinluwang. Okay, magsinluwang, iyon po ang pang-uri na nagpapakita ng paghahambing dahil pinaghambing natin ang dalawang lugar. Ang pusa ko at ang pusa mo ay parehong puti. So, pag sinabi nating parehong puti o magsing puti, na lang ang gamitin natin, magsing puti, pinapakita natin na pareho sila ng kulay. Okay? Sana naunawaan. Huli ay ang pasukdol, ginagamit sa paghahambing ng higit sa dalawang tao, hayop, lugar o pangyayari. So pag higit o kaya pag hinahambing natin ng isang tao sa pangkalahatan. Halimbawa, pinakamaingay sa klase si Pedro. So ang salitang pinakamaingay, ibig sabihin, iyon ay nagpapakita ng pang-uring pasukdol. Ibig sabihin, ikaw na yung pinaka, wala nang hihigit pa sa'yo, ikaw na yon. Ano pa? Ang GNVHS ang pinakamalaking paaralan sa giginto.
So, pinakamalaki, yun ang ating pang-uri. Ibig sabihin, wala nang hihigit sa GNVHS. Siya na yung pinakamalaki sa lahat. Maari namang ang pangungusap ay hindi gumagamit ng pinaka. Paano yon? Halimbawa, si Juan ang matalino sa lahat. So, kung makikita natin, ang pang-uri doon ay matalino. Pero kung uunawain natin ang pangungusap, nakalagay doon si Juan ang matalino sa lahat. Dahil doon sa salitang sa lahat, nalaman natin na ang pang-uri ay pasukdol dahil si Juan ay ikinumpara sa buong klase. Kapag tayo ay nagkukumpara sa kabuuan, iyon ay pang-uring pasukdol. Pero pag dalawa lang, pahambing. At kung wala naman tayong pinagkukumpara, lantay lang. Kung tayo ay nagbibigay lang ng katangian ng isang tao, bagay, hayop o lugar. Upang mas maunawaan, narito ang ilang mga halimbawa. Sa lantay, maganda. Pag ginamit natin sa pahambing na paraan, kasing ganda kung magkatulad o parehong maganda. Kung di naman magkatulad, mas maganda. Halimbawa, mas maganda si Ana kay Rosa. Kaya, lalong maganda si Rosa kaysa kay Ana. Hindi magkatulad. Nagpapakita na lumalamang ang isang tao, isang bagay o isang hayop. Samantalang kung pasukdol naman, pinapakita rito, gumamit ng salitang pinakamaganda, ubod ng ganda, nuno ng ganda. Ibig sabihin, wala nang hihigit, ikaw na yung pinaka, pasukdol ang tawag doon. Nauunawaan? Sumunod ay ang salitang mabait. Pag sinabing mabait, lantay lang yan kasi nilalarawan mo lang ang iisang bagay, isang tao, isang hayop. Mabait lang. Pero pag sinabi nating pahambing, pwede mong gamitin na kasing bait. Ibig sabihin, magkaparehas kayong mabait. O kaya, mas mabait kaysa. Mas mabait si Pedro kaysa kay Juan. So, paghahambing na di magkatulad, mas mabait. Pero pag pasukdol, ano ang sasabihin mo? Napakabait, lubhang mabait, pinakamabait, something like that. Pasukdol dahil wala nang hihigit pa. Sumunod ay malaki. Pag sinabi natin sa pahambing, magkasinlaki o higit na malaki o kaya mas malaki. Pagpasukdol, pinakamalaki, lubhang malaki, napakalaki. No? Pasukdol. OA na kumbaga pagpasukdol. Malinis, pagpahambing, kapwa malinis, magkasinlinis, di gaanong malinis, higit na malinis. Pagpasukdol naman, napakalinis, pinakamalinis. Okay, sana naiintindihan ninyo. Ulitin natin, paglantay, nilalarawan lang natin ng iisang bagay o tao. Pagpahambing, pinagkukumpara natin sila. Gumagamit tayo ng mga katagang mas, lalo, pareho, higit na, kapwa. Pagpasukdol naman, ibig sabihin, ikinukumpara sa lahat, sa pangkalahatan, at tinutukoy na wala ng masihigit pa. So, ginagamit ang mga katagang pinaka, ubod ng, nuno ng, napaka, lubhang. Yan. So, yan yung mga katagang ginagamit at dinudugtong sa pang-uri. At dito na nagtatapos ang ating talakayan. Sana ay panoorin ninyo. May inihanda akong quiz para sa inyo. Maraming salamat.